So, ang ating pag-aaralan ngayon ay purpose empowerment. Yan. So, ang empowerment, mga kapatid, mayroon siyang layunin. Kaya nga po, empowerment, purpose of life in the book of Ecclesiastes. So, yun po. May ilang tayong maintindihan mula dito sa aklat ng mga ngaral. Kaya nga po, sino na dito ang nakabasa ng aklat ng mga ngaral? Sumigaw nga ng Amen. Ayun, mahina yata. Lakasan natin. Amen. Yan. Ang unang revelation na makikita natin dito, bagamat maraming sinabi si Solomon patungkol sa buhay, unang-una po na ipinauunawa kung bakit mayroong purpose ang empowerment, unang-una po ay yung meaning of life. Yan, magkaroon tayo ng pagkaintindi, pagkaunawa sa kahulugan ng buhay. So, gaano na tayo kalalim ngayon sa ating pagkaunawa patungkol sa ating buhay? So, ang aklat ng mga ngaral ay naglalaman ng mga isipan ng pilosopo, isang lalaking nagbulay-bulay sa kaiklian ng buhay. Tinatalakay rin dito ang salungatan ng buhay, kawalan ng katarungan at ang pagkabigo. Nagwawakas ito sa pagsasabing ang buhay ay walang kabuluhan. Hindi niya maunawaan ang paraan ng Diyos na may hawak sa buhay ng tao. Gayunman, pinapayuhan niya ang mga tao na gumawang masikhay at tamasahin ang mga kaloob ng Diyos hanggat magagawa nila. So karamihan ng iniisip ng pilosopo ay para bang negatibo at may diwang malungkot. Di ba, no? Pag binabasa natin ang aklat ng mga ngaral, para kang yung meron kang diwang parang nalulungkot ka. Na parang gano'n, yun nangyayari. Subalit, batay sa katotohanan nasa Biblia, ang aklat na ito ay pinakikitang ang pananampalatayang batay sa Biblia ay malawak. Kaya may kalakip ding itong kawalang pag-asa at pag-aalinlangan. Yan, para bang hindi natin matukoy, hindi natin madiskubre ano ba talaga ang kahulugan ng buhay. Parang ganon. Marami ang nakadarama ng kaaliwan pagkat nasasalamin nila na sa aklat na ito ang kanilang sarili. Yan, dito natin makikita. Kaya nga, napakaganda, lalo na yung mga nag-aagaw buhay, yung mga nag-aalanganin ng buhay, sana nga mabasa nila mabuti ang aklat ng mga ngaral. So matutuklasan nila na ang Bibliang nahanay ng mga isipang ito ay nagbibigay rin ng pag-asa mula sa Diyos na nagkakaloob ng kahulugan ng buhay. Kaya si Solomon, ang dami niyang naging observation patungkol sa buhay ng tao. Nakita niya yung mga practical way ng pamumuhay ng tao. Nakita niya ang realidad ng buhay. At sinabi niya sa mga ngaral chapter 7 verse 15, ganito po yung kanyang sinabi patungkol sa buhay ng tao. Sa loob ng maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. Nakita kong ang tao'y namamatay kahit siya'y mabuti. Yan. At may masamang nabubuhay ng matagal. Sa katotohanan ng buhay natin ngayon, kahit gaano ka katuwid, gaano ka kabuti sa harapan ng Panginoon, pag dumating yung schedule ng ating kamatayan, awan maaramidan tayo. Wala tayong magagawa. Ituloy natin yung kanyang observation. Huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Huwag ka namang magpapakasama ni magpapakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung matatakot ka sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang unang makikita natin sa aklat ng mga ngaral ay yung meaning ng ating buhay.
yung ano po ba yung definition natin tungkol sa buhay. Ako po naniniwala na kapag tayo mismo binasa natin ang aklat ng mga ngaral, may lalabas na kahulugan ng buhay. May kanya-kanya tayong interpretation. Pero ang sabi ni Solomon, ang tao ay mabubuhay at darating yung tinatawag na kamatayan. May panahon ang lahat ng bagay, di ba? May panahon. Ayon sa mga ngaral chapter 3, binanggit niya, may panahon ng pagsilang at panahon ng kamatayan. Kaya ang buhay natin may pasimula, may panimula, at mayroong hangganan. Mayroong pong hangganan. Yun na po, napakalinaw, no? Okay, yan po yung una na makikita natin. Kaya magkakaroon tayo ng empowerment purpose pag alam mo na, malinaw na sa'yo ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Kaya nga po, magsimula ngayon. Ibig sabihin mo sa iyong katabi, hindi pala tayo mananatili sa lugar na ito. Yan. Hindi tayo mananatiling buhay. Kaya unawain natin mabuti ang sinasabi ng aklat ng mga ngaral. Yan po, napakalinaw. Okay, pangalawa, na empowerment purpose. So yun po yung una. Magkakaroon tayo ng empowerment purpose kung alam mo yung kahulugan ng iyong buhay. Pangalawa po, management of life. Yan. So dapat alam natin i-manage yung ating buhay. Kasi binanggit dito ni Solomon na talagang andun yung kaiklian ng buhay natin. Kamo nga ibaga nga, awanin kami, naglulukaya kun. Diba? No? So habang may lakas ka, habang may panahon ka, i-manage mo ang iyong buhay. So itong aklat ng mga ngaral ay kompleto pag binasa natin. Dinescribe niya ang panahon ng kabataan, panahon ng pagtanda, at panahon ng kamatayan, at panahon na tayo'y haharap sa Panginoon. Pag binasa nyo ang chapter 12. Kaya nga po, mahalaga na tayo bilang mga mananampalataya o bilang tao na nilikha ng Diyos, dapat po magkaroon tayo ng management sa ating buhay. Kasi po mauubos ang ating panahon. The more you celebrate your birthday, hanggat nagsiselebrate po tayo ng ating buhay, hindi po nadadagdagan yung panahon. Bagkos nababawasan yung panahon na ilalagi natin sa daigdig na ito. Kaya mahalaga po yung management. So paano nyo i-manage ngayon ang inyong buhay? So sa ating management ng ating buhay, mahalaga yon. Tignan natin yung sinabi ni Solomon sa chapter 2 ng mga ngaral. Pinasya ko sa aking sarili na ako'y magpapakaligaya at nasumpungan ko naman ang tunay na kaligayahan, ngunit ito may walang kabuluhan. Ang halakhak ay pinaglagay kong kaululan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa kong maabot ang kaalaman, pinag-aralan kong magpakasaya sa pamamagitan ng alak. Sa loob-loob ko'y ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa ibabaw ng lupa. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay, nakapagtayo ako ng malalaking bahay, at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Gumawa ako ng mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Humukay ako ng balon na pagkukunan ng pagdilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod kapal. Walang kasindami sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakatipon ako ng makapal na pilak at ginto mula sa lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit, babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hanapin pang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking katalinuhan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Pinagmamalaki ko ang aking mga ginagawa at yaon ang pinakagantimpala ng aking pagpapagal. Inisip ko mabuti ang mga ginawa ko at ang hirap na aking pinuhunan.
nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan na uuwi lamang sa wala. So dito, mapansin natin yung mga naging karanasan ni Solomon. At mapansin din natin na sa kanyang sinabi ay andun po yung kanyang management. Ano po, grabe yung kanyang mga ginawa. Halos lahat sinubukan niya. Ano po, naranasan niya. Pero ang isang sasabihin ng aklat ng mga ngaral sa atin ngayon, para magkaroon tayo ng empowerment purpose, kailangan po ng management of life. Sa pasimula pa lang, iyan ang sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1. Andun na yung management. Ang tao na nilikha ng Diyos ay mga manager. Amen po ba? Basahin nyo, baka sabihin nyo, hindi nyo pa, nagbibiro yata si pastor, no? Ang taong nilikha ng Diyos nung una pa lang ay sila yung mga manager, sila yung mamamahala, sabi doon, at sila ay binasbasan ng Diyos. Kaya mahalaga po yung management. Pag hindi po maayos, hindi good yung management natin, hindi tayo naging mahusay, hindi tayo naging maayos sa ating pagmamanage, mahihirapan po tayong sundan yung purpose of empowerment. So number 2 po, kailangan may management tayo. Dito sa aklat ng Timothy, sinabihan ni Pablo yung mga tagapangasiwa at tagapaglingkod ng iglesia. Diba sabi niya, kung hindi siya mahusay na mamahala sa kanyang sambahayan, paano siya mamamahala sa gawaing patungkol sa Panginoon? Kaya mahalaga po yung management, mga kapatid. So tignan niyo po, pag maayos yung management mo, magsisimula sa personal management po natin, sa family management po natin, sa financial management natin. Pansinin niyo po, mayroon pong empowerment. Kaya yun po yung purpose ng empowerment, mapasaayos, mapabuti ang pagmamanage natin ng ating buhay. Okay, pangatlo na purpose of empowerment ay yung motivation of life. Motivation. Pag binasa natin ang aklat ng mga ngaral, kapansin-pansin, pag pinag-aaralan natin yung mga sinasabi dito na mga kasabihan, bagamat tinawag na pilosopo, parang salawikain, yung mga kahulugan na sinasabi rito, ay mapapansin natin, mayroong motivation of life. Kaya tingnan niyo po, dinescribe ni Solomon, kung papansinin natin ang mga ngaral, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 6, hanggang sa pagdating natin, makikita natin, bakit ganun, parang wala namang kabuluhan, parang walang kabuluhan yung buhay. Pero pagdating sa mga ngaral, chapter 12, kapansin-pansin po, nandun na yung motivation, doon na, aglimpyon, di bagbagana niya, tumitindi na yung motivation na sinasabi ng aklat ng mga ngaral. Kaya nga po, kung papansinin natin, talagang inilarawan na niyang mabuti. Itong chapter 12, nakasama rin na. Kaya mayroong mga magandang sinabi dito. Kaya sabi niya, doon sa ating teksto, pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So lalabas po yung motivation. Kaya magkakaroon tayo ng empowerment purpose, yung masusundan natin yung purpose of empowerment pag andun na po yung motivation. Kaya wag nating aalisin, kahit yung mga maliliit na bagay, ipag-usahin na natin, Pag-usahin na natin, kasi mismo ang mga ngaral na rin na nagsabi, ang mga ngaral chapter 9 verse 10, anuman ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong makakaya. So yun, lalabas dito yung motivation. Lalo na kung tumatagal na tayong mananampalataya, dapat po well-motivated po tayo. Kasi 32 years na tayong nag-anniversary. Amen na.
32 years na. Yung mga hindi mo pa nalalaman, ay alamin mo na, discoveryhin mo na. Kaya yun, importante yung motivation. Kaya nahihirapan yung buhay natin, hindi natin masundan yung empowerment purpose kasi nai-problem tayo sa motivation. Ayaw natin mag-motivate. Sinabihan ka lang. Nag-upay ka na pinagsabihan ka lang, naging sensitive ka na. Kaya magkakaroon tayo, tingnan niyo po, yung mga taong well-motivated sila, nahubog sila, naturuan sila, hindi sila basta-basta nawawala sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kahit matagal ka na sa ministeryo o sa gawain ng Panginoon, kung hindi ka na-motivate, magkakaproblema ka. One day. Pero isang purpose po yan ng empowerment, ma-motivate po tayo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon ng malakas. Yan. Lapit na tayo. Okay, number 4. Na purpose of empowerment mula dito. Okay, so napakalinaw. Sa mga ngaral chapter 12, pag binasa natin ito, lalabas po yung tinatawag na monitoring of life. Yan, monitoring of life. Monitoring, sabihin nga natin. Na-monitor po ba natin yung buhay natin? Ilang taong ka na ngayon? Ilang taong ka na? Ilang taon na? So yun, monitoring of life. Ang sabi ng Biblia, ang regular days ng tao, regular days ano po? Ay 70. At kung malakas ay 80. Ano po? Kung may kasunod pa ron, big sabihin, dapat i-monitor natin. Itong chapter 12 po kasi, ang binanggit niya, unang-una binanggit niya, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon. Panahon ng kabataan. Monitor natin, ano? So, dapat mag-monitor tayo. Umi-improve ba tayo? Ano? Pagkabataan ka, umi-improve ka ba? Pag tumatanda ka na, umuurong ka na ba? Sumusulong pa rin. So, dapat may monitoring. Antay ko mga ibaga nga, bakutakan. Awanin, hanap nga makapagnan. So, yun. Pero may mga nakausap ako mga tao na nakahiga na sila. Kunada, sabi nila, Lord, pag lumakas pa ako, ay sa edad kong ito, maglilingkod ako sa iyo ng lubusan. So yun po, kailangan po ng monitoring. Kaya yan po, isang purpose of empowerment ay dapat po, i-search mo kung nangihina ka o nalulupay-pay ka. Dapat po may monitoring talaga tayo. I-monitor natin. Diba? Parang sa katawan natin, minomonitor din natin. Saka yung edad natin, yung age natin, ano? Yung edad natin, i-monitor din natin. Kasi yung panahon na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So mahalaga po yung monitoring sa ating buhay. Kaya itong mga chapter 12, lalabas po yung monitoring. So yan po yung pang-apat na purpose of empowerment. Panghuli at pang-last na purpose of empowerment ay yung pong ministry life po natin. Ministry. Amen po ba? So pag tayo po ay naglilingkod mga kapatid, pansinin niyo po pag nakapagmi-ministeryo tayo, yun po yung para tayong lumalakas, sumisigla. Tignan niyo po, the more na nagpapagamit tayo sa gawain ng Panginoon, lalo tayong nai-empower, lalo tayong lumalakas, lalo tayong sumisigla. So sabi dito ni Solomon, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, isusulit natin sa Diyos. Mangaral chapter 12 verse 13 to 14. Kaya ministry life po natin. Panahon na para habang malakas tayo, habang masigla tayo, habang may kalakasan tayo, maglingkod tayo. Agserbi tayo. Sabi nga ng Ilocano, agserbi tayo, tatno makita tayo ng siserbi itibyan. Pero alam nyo, napakasaya na kapag tayo'y ginagamit ng Panginoon. Sana lahat tayo dito ay magkaroon tayo ng yung ministry life. Tignan nyo po, yung purpose, yung layunin ng empowerment, para lalo yung purpose kasi, yung layunin, para lalo kang tumatag, lalong maging makabuluhan yung buhay natin, dapat po may
may ministry life po tayo. Kailangan yon. Yung buhay mo, hanggat nagkakaedad ka, magpagamit ka sa Panginoon. Kaya dito, sinasabi ni Solomon na sumunod ka, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Yung bang magpagamit tayo sa Panginoon. At naniniwala ko, dito tayo gagantimpalaan ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, anuman ang gagawin ninyo sa salita o sa gawa, gawin ninyo pa sa ikararangal ng Diyos. Gawin ninyo na magaan sa kalooban. Diba? Sabi din ni Pablo sa mga taga-Korinto, magpakatatag kayo. Huwag kayong matitinag. Sabi niya, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. That is empowerment. Yun yung purpose ng empowerment. So pag nangyari yung purpose of empowerment sa ating buhay, may ministry life tayo, lahat tayo gumagalaw, Kaya salamat sa Panginoon, palakpakan nga natin ang Diyos. Yan, dahil lahat ng anniversary natin halos lahat tayo kalmado, di ba? Lahat tayo gumagalaw, may kanya-kanya tayong gawain. Kaya sa gawain ng Panginoon, bawal yung walang ministeryo. Kaya pag wala kang ministeryo ngayon, mag-volunteer ka na. Sabihin mo, baka pwede rin naman ako dito sa music team, mga awit, di ba? Salin nyo naman ako. Di ba? Mag-involve ka na sa ministeryo ng Panginoon. Kaya naman, kalalakihan ka, baka pwede rin naman akong sumali dyan sa kalalakihan. Halimbawa, nakita niyo si Nanay Nora, baka mabalin mo't nanay, sumukan mo yung prayer intercessory group. Di ba, Malaya tayo kung saan natin gustong sumama. Ang mahalaga rito, kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. Paano natin isa sa katuparan yung paglilingkod. Kasi sayang yung panahon. Lilipas yung panahon, mga kapatid. Pag lumipas na yung panahon, nalipasan ka na ng panahon at hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos, nako, nahirap po yun. Pero naniniwala ako na kung alam natin ang kahulugan ng ating buhay, na i-manage natin ang ating buhay, karoon tayo ng motivation, nahubog tayo, naturuan tayo. Siyempre, minomonitor din natin yung ating kalagayan. Lord, napapaluguran ba kita sa bawat araw? Nagministeryo tayo. Alam niyo, napakaganda. Kaya pag uwi nyo, halimbawa, may mga kapamilya kayo, i-practice nyo na agad. Pwede ba tayong manalangin? Manalangin nga tayo. Pag may lumapit sa inyo na problema kung ganito, bago kayo magkaiyakan, manalangin mo, dumulog tayo. So, may bang magawa natin silang idulog sa harapan ng Panginoon? O kaya may mga kaibigan kayo, habang nagkakasayahan kayo, i-cut off muna, tapos kayo biglang mag-share muna ako sa inyo. O saka mo sila ipapanalangin. Tignan nyo po, pag ginagamit ka ng Panginoon, lalo kang tumatatag. Yan, yun ang empowerment. Kaya magpagamit na tayo sa Panginoon, mga kapatid. O kaya mag-share ka, mag-ibanghelyo ka. Tignan nyo po, napakaganda. At yan nga sana yung pangarap natin bago matapos ang taong ito ng 2020. Pag-graduate na po tayo sa 2020, madadagdagan na naman ang taon ng ating buhay. Diskubrihin natin kung paano tayo gagamitin ng Panginoon para lalong tumatag tayo, tumibay tayo, hindi tayo manghina. Naniniwala ko na kalulugdan tayo ng Panginoon.